Ang Yorkville ay hindi nagpapakita ng kanyang mga lihim sa mga nagmamadali. Naghihintay ito para sa mga nagbababad, sa mga nakakapansin kung paano sumisilip ang liwanag through the maple trees, sa mga nakakarinig ng pira-pirasong piano mula sa bukas na balkonahe, sa mga biglang nagpapatigil dahil sa aroma ng sariwang baget, lavender mula sa flower cart, na biglang naghahatak sa kanila papunta sa alaala ng buhay na hindi naman nila talaga naranasan. Noon, nayon lamang ito ng mga bricklayers at blacksmiths. Ngunit dumating ang dekada 60 at sumabay ang mga makata, mga mangangarap at mga would-be legends. Si Joni Mitchell ay kumanta para sa mga barya sa labas ng cafe sa Yorkville Avenue. Si Neil Young ay nagsulat ng mga liriko sa mga table napkins. Ang hangin ay pinaghalong amoy ng patchouli, paghihimagsik at uri ng pag-asa ng iyong kabataan. Panahon na hindi ka pa nasasabihan ng mundo na hindi pwede at hindi mo kaya yan. Ngayon, ang espiritu ng era na yon ay nagtatago sa liwanag ng araw. Sa pagitan ng mga display ng Prada, Chanel, mga valet sa Hazelton, makikita mo pa rin sila kung alam mo lang kung saan hahanapin. Sa Old York Lane, ang makitid na eskinita ay umuugong sa tibok ng matatamis na lihim. Isang gelateria kung saan ang pistasyo ay lasang Sicily. Isang bookstore kung saan ibibigay sa iyo ng may-ari ang first edition na parang kasabot ka niya. Mga elegante at tahimik na cafe tulad ng Patisserie Amadeus, kung saan ang almond croissant ay parang tula na nakasulat sa mantikilya. Sa Chibo, alam ng barista ang iyong order sa ikalawang beses mo pa lang na pagbisita. Isang Italian trattoria na parang dinala ang kaluluwa ng Tuscany sa gitna ng Toronto. Ang kanilang truffle pasta, parang yakap ni Nona. Kumikislap ang Bloor Street sa mga pangalang sumisigaw ng karangyaan, ngunit ang tunay na mahika ay nasa mga gilid. Sa Loomis Gallery, kung saan ang litrato ng bagyo sa Lake Ontario ay nagpapalungkot para sa mga lugar na hindi mo pa nararating. Sa Kith, kung saan ang streetwear ay tinuturing na high art. At sa Delices, dito mo naman matitikman ang Paris. Sa bawat sip ng espresso, sa bawat kagat ng kanilang macaron, at croissant na kakambal ng iyong napalambot na puso. Kinikilig sa sarap. Sa Yorkville Park, sa ilalim ng anino ng nililok na batang lalaki na si Il Gioco Infinito. Nakalutang sa walang katapusang laro. May isip mo, hindi lang ito simbolo ng simpleng paglalaro. Ito ay entablado for the childlike spirit. Tumanda ka man, huwag maliitin ang bawat pinagdadaanan. Bawat upuan ay may monologue. Bawat mesa sa patio ay may kwento ng pag-ibig. Bawat milestone sineselebrate sa fine dining restaurants. Bawat breakup or ligawan, rinig sa mga cafe na binabakuran ng flower boxes. Bawat pagkakataon na matauhan o maramdaman ang pagkawala sa tabi ng fountain ng Hazelton. Tayong lahat, mga extra sa pelikulang walang script sa Yorkville. Ang Hazelton Hotel ay hindi lang hotel. Ito ay santuario. Dito nagstay si George Clooney ng TIFF. Dito umiinom ng martini ang mga direktor habang iniisip nila kung paano babaguhin ang pelikula nila ang mundo. Pero huwag mong kalimutan ang mga ordinaryong tao. Ang barista sa Oxley na alam ang kwento ng lahat ng suki. Sa Leather and Steel Barbershop, ang mga lalaki ay hindi nagpapagupit lang. Nagpapalit sila ng anyo. Ang bawat trim, bawat shave ay ritual. Rite of passage nagpapagwapo sa modernong panahon. Dito, ang mga bintana ng boutiques ay parang mga mata ng lungsod. Nakamasid, ngunit hindi nagsasabi ng lihim.
Isang maliit na gallery na nagpapakita ng mga obra na parang sumisigaw ng tahimik. At ang pagkain, Diyos ko ang pagkain. Ang mga soup dumpling ng Dynasty, napakadaling namnamin sa isang higop. Ang lamb curry ng Utsav, niluto ng mabagal sa himig ng cardamom at paghimagsik. Sa bar aperitivo, ang Negroni ni David Rocco ay lasang bakasyon sa Roma. Isang bagay na pagsisisihan mo in the best of ways. Suot ng Yorkville ang kanyang mga contradictions na parang pabango. Ito ay love letter para sa nakaraan. Isinulat sa bula ng champagne at graffiti. Isang lugar kung saan makakabili ka ng relong mura na sa $10,000. Or umupo sa park bench na may $3 na espresso at ramdam mo ring mayaman ka na. Pero alam mo ba, ang mga bato ay may kakayahang magkwento. Tingnan mo yung lumang fasad. Mga bricks at bintanang puno ng kwento. Noong 1922, isang ospital lang to para sa mga Jewish na migranteng walang mapagbilangan, walang mauwian. Sa mga kwartong yon, may mga inang humihikbi sa Yiddish. May mga doktor na naglilingkod ng walang sweldo. May mga pasyenteng nagtitiis habang ang Toronto ay puno ng mga pabida sa mga sosyalan sa tabi. Pero ang mga bato, tahimik lang silang nagmamasid. Fast forward 2025. Ngayon, condominium na yan. Mga penthouse na may gold-plated faucet. Mga retail space na nagbebenta ng $500 sneakers. Pero nakita mo ba yung fasad? Pinanatili nilang buo. Parang sinasabing, hindi namin papatayin ang kwento mo. Kasi ang totoong kayamanan, hindi yung ginto sa Bloor Street, kundi yung alaala ng mga taong tinanggihan ng mundo, pero tumayo at tumuloy pa rin. Kaya kapag dumadaan ka sa 100 Yorkville, hipuin mo yung mga bricks. Ramdaman mo ang lamig ng gabi noong 1923. Ang ingay ng mga kutsilyo sa operating rooms. Ang amoy ng kosher soup na dala ng mga voluntaryo. Dahil ang tunay na yaman, hindi yung pagiging exclusive, kundi yung pag-aalala sa mga taong piniling magpursige kesa sumuko. Kaya sa susunod na may magyayabang sa'yo ng Rolex or Gucci bag na binili nila sa Yorkville, tanungin mo, alam mo ba kung saan galing ang mga bato ng Mount Sinai? Dahil ang mga kwento ng paghihirap, yan ang pinakamahal na alahas na pwede nating suotin. At ang fasad, nanatili, tahimik na saksi na ang tunay na yaman ay hindi kumikinang. Ito ay nagmumula sa lupa, sa pawis at sa mga kamay na ayaw sumuko. Ang Yorkville ay hindi destinasyon. Ito ay damdamin, isang buntong hininga, isang mabagal na apoy. At tulad ng anumang magandang kwento, gagantimpalaan nito ang mga nagpapatuloy para sa susunod na kabanata. Yan ang yaman ng Yorkville. Kaya't maglakad ka ng dahan-dahan. Hayaan mong bumulong ang mga cobblestone. Ang mga pinakamagandang kwento ay wala sa mga guidebook. Nasa paraan na pagkislap ng liwanag sa hikaw ng babaeng tumatawa, sa jazz na umaalingaw-ngaw mula sa basement bar, sa pagtanto na ikaw rin ay bahagi na ng eksena.